Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Kaya sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, Ito yung, hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung sila. I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? Hindi po Ha? next po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila eh. Ang baril ko po, isang amok. Ano, no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero, Hindi, napatunayan, ang natapat. investigasyon dito, wala nakikitang kutsilyo. Kaya ka nga, na-desisyon na i-dismiss eh. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, ang kaso kinakarap mo. Your Honor, Dami mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sanang ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan nyo pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago Hindi- man lang ako hindi- mawala, sana, maklear to. Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. May sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six po. kadami mong Opo. case talaga. Ang dami. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang 10, no? Ay, ito Senator po sa GB, akin. Senator GB, ilan dyan ang grave threats sa mga Isa po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma. Kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz. Ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas? Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator JB. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. tatlo. Ano po yung mga kasong yun? Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Alam mo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis. Gawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yun Yung po pangalawa, yung tatlo pangalawa yan, di po. ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya. Bigla na lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na kasama po. At Sino yung sumakay? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal.
Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So, dalawa sila magkasama. Ayun po Sino sa yung anak? kwento. Anak Ayun ni po. Willie Gonzales. Opo. So, sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwentong to. Ang complainant po is Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagmomonitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura at sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan. Ilan po, Your Honor? Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilla 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinomen ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilla subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit? Ang dami mong kaso sa barangay pa lamang. What happened in that span? May ginawa ka kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aaral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni si PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Kennel Uvilla po at Kennel de la Cruz. Pero hindi ko po alam na nanakawin lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasa naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. At pagdating po sa... It doesn't mean na if-acquitted ka criminal administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan kaya you correct your Pwede ko, understanding yes, Your Honor. Yeah. Pwede ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Uma-attend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, Kik,
then Captain Dio. Umaattend po ako ng hearing, nung summary hearing sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po umaattend po yung complainant ko. Nung malaman namin, kaya pala hindi umaattend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilia, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umattend. Kaya po po nasabing Calvario, Sandali anong connection ni Obilia doon na ikaw nagbaril ng tao? kasi yung lawyer po na kila Ovilia po, yun po yung nagbabalak umattend nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, At least, oh, those are all your assumptions, ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po uma-attend yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at yung lawyer ko ng resolution. Kung anong resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, Diretso tayo. Opo. Opo, Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? dinismiss po ako meron po akong ditong desisyon nung May 30, 2006. 3 pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc. However, meron po akong ebidensya na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. na-dismiss po noong 2006 2006. using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990 Opo. hanggang 2016. Yes, Your Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun hanggang nakapag-retire ka, If I may, pina-authenticate ko po ito. Authenticated po ito, original coming from NCRPO. Nagulat po ako, bakit ako na-dismiss? alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your Honor, ako maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of 1 day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya po, Anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sa Napolcom. May Napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Yep. Anyway, nandito, Mr. Gonzales. Andito na Polcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. Ilaban mo. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago pa lang Hindi- ako wala, sana, maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan. Basta karapatan mo yan at karapat dapat kang reinstate. Nandito na Polcom. Sila na bahala. Go ahead na Polcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017.
doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang pag-threat, grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six kadami mong po. case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang hinahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Humahanga ako sa'yo dahil nga sabi mo, nilaban mo yung kinalaban mo yung mga superior mo pagdating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo ng baril. Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon. Mr. Chair? Yes, Pwede baka singit lang. Yung pong kaso na binabanggit, he was yung sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Tama ba? Maraming salamat po, Your Honor. Acquitted din po ako doon sa MTC 35 on that allegation po. Yung sa At grave yung threats? allegation po nung Opo. grave threats ng Pero, kapitbahay sige ko po. Acquitted po ako sa MTC 35. Sige Tapos, nung 2015, before I retire, may ni-refile po pala yung kapitbahay ko sa IAS. Nag-verify po ako po doon. Nakausap ko po yung summary hearing officer. Sabi niya, na-recommend ko na yan na drop and close. Kasi kita naman na may pattern sabi niya. At the moment, maghintay ka for signature ni General Roldan sa taas daw po. Diba, Director. Mr. Chair, tanong lang natin Napolcom. Ngayon, 2000 Napolcom. Sir Gonzales, tingnan natin si Napolcom. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung Yes. mga neighbors. 2017 po ito. yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred in 2006. Yung 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Jet, tanong ko lang, yung sa yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya noong 2021 and 22. Nung Tatlo. lang po. So, Based on the record. siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang, meron ba kayong anger management issue dahil ba ito sa frustration? wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero Ano po, yung lahat- kaso lahat- nyo kasi ito, lahat- threats eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, Eto hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po Ha? gusto po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila eh. So, you resolve that in other forum. Andito tayo ngayon sa issue, doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ng Yes, sir. mga siklista, Yes, Your Honor. motorista sa kalsada, ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor.